Emilia Mamaril, Val and Dory Laurio and family, Soriano and Rooney family, para sa mabilis na kagalingan ni Ferdy, Elena, and Robin Lansang. Father Lito Santos, Diling Tizon, Angelita Socorro, and Johan Angela Villafuerte. Luming Santos, Jeric Villaruz, Laureana Maymay, Rodrigo de Guzman, Juanita Domingo, Bob and Babes Maymay, Joylene Aquino, Joanne Malinaw, Army Shores, Jose Marie Alngog, Nolly Hernandez, Emerson Casino, Kenji Garcia, Rustica de los Santos, Kenji and Aviong, Milagros Laksa, Aristeo Hiliego, Jesus Serrano Jr., Zaira Alayon, Remedio Santos, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Rosauro, Isabel, Fermin, Lina, Turing, Vista, Carlito, Romeo, Lucia, Wilma, Aquilino, Jomar, Teresita, Alipio, Otela, Rosita, Angelino, Pedro Sr. and Junior, Melchor, Tierzo, Arnold, Martina, Condradino, Aurea, Bernardino, Ramon, Nelly, Father Nomer, Father Paul, Monsignor Venco, Father Jean, Father Dr. Luis, Father Manny, Ferdinand, Father Joseph, Father Neri, Father Fred, Andres, Virginia, Donato, Ramon, Teresa, Ramon Jr., Joel Ruth, Socorro, Adoracion, Melencio, Anastasia, Angel, Chofila, Honorata, Mercedito, Fortunato, Narcisa, Marcela, Fernando Jr. and Sr., Danica, Vivian, Silvino Sr., Amor, Alfonso Sr., Juanita, Roberto Sr., Sister Antoine, Sister Elian, Roberto Ramon Amos, Ofelia, Marivic Manuel, Marie, Christine, Joseph, Arthur, Eustacio, Vitaliana, Antonio, Lilia, Eduardo, Manuel, Rolando, Maria Beatriz, Nilda, Ruben, Maria Luisa, Salvacion, Benjamin Sr., Juana, Gloria, Gia, Nazario, Apolinario, Pepe, Pilar, Eladio, Diosdado, Francisco, Paula, Felix, Victoria, Anita, Rita, Elena, Teresita, Victor, Antonio Sr. and Jr., Juanita, Mirna, Amelia, Reynaldo, Sunny, Rachel, Simon, Alfredo Sr. and Jr., Bricio, Joseph Sr., Janisha, Paula Marie, Shawnee, Milagros, Federico Socorro, Fatima, Carmen, Venancio, Celerina, Privado, Purita, Denise, Cherry, Chona, Baby Sky, Baby Angel, Simon, Sol Jr., Magdalena, Cristina, Delia, Agnes, Roque Jr., Bernardo, Marvin, Domingo, Celedonio, Noel, Benita, Yolanda, Florentina, Rodrigo, Juliana, Ramon, Caro, Jean, Renato, Marvin, Junicia, Melesio, Jose, Bonifacio, Romulo, Elias, Joselito, Bonifacio, Petronilo, Luis, Purificacion, Rebecca, Romeo, Loreto Sr. and Jr., Socorro, Ray, Monico, Carmen, Uliterio, Horfrencia, Vergel, Nicolas Sr., Leoncio, Cristina, Resti, Eduardo, Victoria, Freddy, Rolly, Dolores, Belia, Teresa, Alfredo, Eugenio, Florentina, Patricia, Rosalina, Apolonio, Dominga, Visitacion, Pedro, Clarita, Segundino Jr. and Sr., Salvador Jr., Hospicio, Eldrida, Tita, Rosemary, Arian, Leonicel, Mark, Alvin, Pablo, Edita, Estelita, Junicio, Lorenzo, Lucina, Antonio Sr. and Jr., Martin, Maria, Raymond, Maria Consolacion, Sevillano, Felix, Nicasio, Margarita, Rodrigo Sr., Amada, Loreto, Luis Sr. and Jr., Antonio, Dario, Jesus, Juanita, Pedro, Jesnard, Olimpio, Noli, Asuncion, Vicente, Lazaro, Juliana, Casiano, Juanito, Gorgonia, Michael, Isidro Sr., Coreta, Remedios, Antonio, Arturo, Tarsila, Alfredo, Virginia, Uliterio, Darlita, Celestino, Junicia, Annalie, Pedro, Monico, Porcencia, Ereneo, Emerita, Amorosio, Rosa, Davidico, Isaac, Visitacion, Rocco, Ferdinand,
Bernard, Nilo, Josephine, Nepomucena, Roberto, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na wala na pong nakaalaala. Tawag sa kasal, si Ginoong John R. Vic Egboy Samson na taga number 8, Francisco Street, Barangka, Marikina City, anak ni na Arnold Samson and Mary Vic Samson ay ikakasal kay Binibining Jessica Louise Samson na taga 16 Fatima Street, Hilda Village, Tandang Sora, Quezon City, anak ni na John V.C. at Teresita Lucy. Sila ay ikakasal sa Christ the King Parish, Green Meadows, Quezon City sa November 26. Kung mayroon mang nakaalam na may hadlang sa kasalang ito, ipagbigay alam lamang po sa ating Kura Paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos, o maaaring magtungo sa opisina ng ating parokya o tumawag sa telepono 8948-1073. Maraming salamat po.
Ngayon po ay ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Sabayan po natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kayo na lamang ang tiwala ng Diyos sa tao upang bigyan niya tayo ng di mabibilang na mga biyaya. Idalangin natin sa misang ito na huwag tayong makalimot magpasalamat sa Kanya at sikapin nating gamitin ang mga biyayang ito pawang sa kabutihan lamang. Ipinagdiriwang din natin sa linggong ito ang Indigenous Peoples Sunday. Sa ating bansa, ang mga kapatid nating katutubo ay patuloy pa rin naghihirap dulot ng ating kapabayaan, pananamantala at di pag-unawa sa kanilang kultura. Himukin nawa tayo ng pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia tungo sa pakikisa sa kanilang paghihirap at sa pagtatanggol sa kanilang dignidad at karapatan. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, ihingi muna natin ang tawad sa Diyos ang ating mga nagawang pagkukulang at mga kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawari ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ginawa ng tagapagtanim halos lahat ng ikabubuti ng kanyang ubasan, subalit namunga pa rin ito ng ubas na ligaw. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ako ay aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya, sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sandyang pisaan. Pagkatapos nito, ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas, sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw. Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod na nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis, di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas, at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang tao roo'y palayasin. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangay malabay, nito'y nakaabot. Pati mga ugat
humabang mabutit umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan ng Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader kung kaya't napasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito ay muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalugaw mo, iyong pinalakas. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pagsiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Tinuturuan tayo ni San Pablo na manalangin ng may pasasalamat sa Diyos. Binibigyan niya rin tayo ng gabay ukol sa mga bagay na dapat nating hangarin at mga dapat talikdan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, halika kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang batong naging panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng mga nakikisa sa ating banal na pagdiriwang via live streaming sa ating pong Paris Facebook page, sa mga naririto po sa ating simbahang pamparokya, isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa pagdiriwang na ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon. At sa ikatlong pagkakataon, 3 linggo kasama ang araw ngayon, naririnig natin ang mga talinhaga tungkol sa ubasan. 3 Sundays ago, ang talinhaga mula sa Kapitulo 20 ni San Mateo ay nagpahayag sa atin na mayroong may-ari ng ubasan na lumabas sa iba't ibang oras ng maghapon upang anyayahan ang mga manggagawa na makibahagi sa kanyang ubasan. At matapos ang maghapon, sila ay pinagkalooban ng karampatang upa. Pantay-pantay, kahit sabihin nating nauna ng mas maaga ang iba, at yung iba ay 1 oras lang nagtrabaho. At ang sabi natin, ang paanyayang ito sa iba't ibang oras ay ang paglipas ng panahon
kung saan ibinubukas ng Diyos ang kanyang kaharian sa bawat isang handang makibahagi at mapabilang sa paghahari ng Diyos. Kaya't ang lahat ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Last Sunday, ang ebanghelyo natin ay tungkol sa ama na nakiusap sa kanyang dalawang anak. Una sa panganay at ang sabi, "Anak, pumaruan ka at magtrabaho sa ubasan." Ang sabi ng unang anak, "Ayoko po." Pero kalaunan ay sumunod pa rin sa kanyang tatay. Ang sabi ng ikalawa, "Opo." Pero nagbago ang isip at hindi naman talaga sumunod. Aral ng Ebanghelyo nung nakaraang linggo na ang lahat sa atin ay dapat maging tapat sa pagtugon at pagsang-ayon sa mga nais at plano ng Diyos. Hindi man madaling unawain ang lahat, ngunit ang plano ng Diyos ang siyang dapat manguna sa ating kalooban at hindi ang ating sarili. Ngayon, ikatlong pagkakataon, narinig naman natin na yung mga nakapasok o naging kabahagi na ng ubasan ay inaasahan namang magbalik ng bunga ng kanilang pagtatrabaho at pagpapagal. Ano ang naging problema? Dahil ang ating pong ebanghelyo ay halos pareho ng kwento sa lumang tipan mula sa aklat ni Propeta Isaías. Malinaw na maganda ang layunin ng may-ari ng ubasan at ito ay tumutukoy sa Diyos. Ang kanyang kagandahang loob ay laging nag-uumapaw. Nagtanim ng magandang puno ng ubas, nilinisan, pinakuran, naglagay ng pisaan. Ngunit ano ang sabi? Pinaliwala na walang kabuluhan ang lahat ng pagpapagal ng may-ari ng ubasan. Ito rin yung halos sinasabi ng Ebanghelyo. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, ito'y kanyang binakuran, gumawa siya roon ng pisaan ng ubas, pinaganda, naglagay pa ng isang mataas na bantayan. Pero nung panahon dumating ang anihan, hindi na siya makakuha ng kanyang kaparte. At pinatay, binugbog, pinagbabato ang kanyang mga aliping isinugo. Kaya ang sabi ng Panginoon bilang aral, patungkol sa matatanda ng bayan, sa mga saserdote na nakikinig sa Kanya, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ano ngayon ang aral para sa atin ng mga pagbasang ito at ng Ebanghelyo? Unang aral sa atin, tayo po ay dapat lumingon sa mga pagpapala ng Diyos. Count your blessings. Alam nyo, marami man tayong pinagdaraanan sa buhay, yung mga pangit na mga nangyayari sa atin, yu'y maliit na parte lamang ng mas malaki pang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos.
Kaya nga, ang sabi nga sa atin, ang biyayang ito ay nag-uumapaw lagi mula sa ating Ama sa langit. At napakaganda po na nagbubuod sa atin ng lahat ng ating gampanin ang ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang sabi ni San Pablo, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa Ingles, do not worry. Yun yung pagkabalisa ng tao. Marami tayong alalahanin. Ang sabi ni San Pablo, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. In counting your blessings, give thanks to the Lord. Yan ang unang hamon sa atin. Ang ikalawang hamon sa atin, matapos na makita natin ang mga biyaya, ang mga pagpapala, ang kabutihan ng Diyos sa pang-araw-araw, kailangan nating suriin ang ating sarili. Ako ba ay nakapamumunga? Tanda ng aking pasasalamat sa ipinagkakaloob ng Diyos. And this is a challenge for all of us to be good stewards of God's blessings. Stewardship. At kapag sinabi nating stewardship, ito'y nangangahulugang tayo ay katiwala lang. Ang lahat ay sa Diyos. Unang-una na sa ating buhay. Pinagkakatiwalaan tayo, ipinahihiram sa atin. Sa ating pamilya, ipinagkakatiwala ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pagmamahal, pagkakaisa at pagkakaunawaan. At sa lahat ng nasa paligid natin, ang ating kalikasan at ang lahat-lahat na ay maaaring maging bahagi ng pagkalinga at pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ang tanong, ikaw ba ay nagiging mabuting katiwala ng Diyos? Kaya nga, pinagsisikapan nating paunlarin ang buhay. Bigyang kabuluhan ang ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. At ang ikatlo, ang sabi sa atin ni San Pablo, dapat ang lahat ay nakasentro pa rin sa Diyos. Sa wakas, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig mula sa pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. At ito ang kahulugan ng pagpapaka-Kristiyano ng bawat isa. Ito nawa ang baunin po natin mula sa hamon ng ating mga pagbasa. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagkalooban tayo ng Diyos Ama ng mga biyaya upang pagyamanin at ibahagi sa kapwa, lalo na sa mga katutubo at mga naghihikahos sa buhay. Parangalan natin siya sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at pananalangin. Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo kami. Maunawaan-nawa ng bawat namumuno sa simbahan na sila ang pangunahing halimbawa sa iyong ubasan. Kaya't kailangang manatiling tapat sila sa iyo at sa bayan, nang sa gayoy makapaglingkod sila ng may kabutihan at katarungan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang bawat pinuno ng iba't ibang bansa sa paglulunsad ng mga programang pangkapayapaan at nagtataguyod ng karapatan ng mga katutubo at mga dukha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Mahabag nawa ang mga nang-aabuso, pumapatay sa mga katutubo at nagpapahirap sa mga mahihirap. Maihatid nawa sila sa landas ng pagsisisi at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Maging mga responsableng tagapangalaga nawa kami ng iyong sang nilikha. Amin nawang mapagtanto ang aming mga kasalanan laban sa kalikasan at pagsisihan at tuluyang talikdan ang mga ito. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Diyos Ama, patatagin mo kami sa Espiritu Santo upang madaig namin ang aming mga kahinaan at maialay sa iyo ang aming katapatan at paglilingkod sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay kaysa ng anak mong at ng Espiritu Santo. Ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Ruperto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian, at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na ang mga inaalala at pinatutungkulan namin ng misang ito. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Santissimo Rosario, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo at aming patron, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ating awitin ang panalangin itinuro ng Panginoong Hesus.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Hangarin ng puso ko, Yahweh, makapagkaisang loob sa inyo ng lubusan at taimtiman. Mapalad siyang hindi naakit ng masama sa palalong buhay di mapariwara. Kayo'y nais niyang kapisan, ang tinig niyo'y laging hanap. Galak niyang kayo ay matagpuan, gabi at araw.
sulat niya'y lutiang punong nakatanim, katabi ng umagos na batis. Ang bawat niyang bitbit, ang bawat niyang gawain, nagtatagumpay, nagbubunga ng kapayapaan. Hangarin ng puso ko, O Yahweh ng buhay ko, masumbungan ka sa sanglilikha ng habang buhay. Hangarin ng puso ko, Yahweh. Hangarin ng buhay ko, Yahweh. Magkaisa ang loob ko sa inyo. Magsiluhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili, upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos, at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus, at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, ipanalangin mo kami. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ating pong parokya ay nananawagan para sa mga nagnais maging volunteer sa ating pong Parish Pastoral Council for Responsible Voting o yung PPCRV. Ito po ay para sa nalalapit na barangay at SK elections. Sa mga ibig pong maging volunteer, magtungo lamang tayo po doon sa ating parish Facebook page. Meron pong link na maaari po nating i-click para makapasok na po tayo sa registration. O magtanong po sa mga miyembro ng organisasyon ng ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay
ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.